Ayan mga kasolar, so muli tayo nagbabalik at nasa 50% na tayo ng ating installation. So yung mga solar panels okay na, ibig sabihin ay kailangan na lang natin maglagay ng ground at saka ng PV cable. So ito may mga nakalatag na tayong PV cable at wala pa tayong nailalagay na kable papunta rito sa ating DC isolators. So dalawa yan kasi parallel ang ginawa nating connection. So DC1, DC2, DC isolator 1, DC isolator 2 at dito yan pupunta. At yung connection natin mamaya dito sa malaking panel board, diyan na natin itatap yung ating grid at saka load side. So makita nyo bakante pa yung nasa taas. Ayan, dito pupunta yan yung mga DC cable natin or PV cable. So 5 kilowatts na parallel, kaya apat yung ating DC SPD at saka DC circuit breakers. So ito, lahat ito ay mga AC side. So kulang pa ng battery cable at yung battery breaker. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Taas na.
So ayun mga kasolar, nagtatakip na lang tayo. So tapos na tayo sa ating connection, na power up na natin. So ano na lang, cover na lang tayo. At isa-isayin natin ito yung mga galing sa solar panels, PB1 and 2, 3, 4. At ito yung mga batteries. At ito yung dalawang inverters, Yes, sir. Wala na, sir. Ayan. So ito na mga kasolar, tapos na. Ayan, at naka-cover na nga. So yung binabanggit ko mula pa kanina, ayan, naka-parallel tayo, dalawang 5 kilowatts na solar inverter. So DEE ang brand natin, ayan, at tatlong Lyodar batteries. So all in all 10 kilowatts. Ngayon, kung tatanungin ninyo ilang pirasong o ilan ng total capacity ng panels, nasa 12.4 kilowatts ang solar panels natin dito. At dito sa battery niya ay 621 ampere hours. At yung mga batteries na yan ay nakaparallel. So yun lang muna mga kasolar. Maraming salamat sa panunood. At muli, usap tayo sa susunod na video. Ang inyong kasolar, si Solarens.